Nandito kami ngayon sa Animal Rights Center sa may Sacred Heart Clinic. Ipapaano ko si Papa, bakuna, anti-rabies kasi nakagat siya. Binigyan ko sana si Papa ng pamasahe papuntang Tinambak para lang magpa-check up at magpaturok ng anti-rabies sa kanyang paa kasi nakagat nga siya. Tapos nagpumunta siya sa bite clinic, tiningnan naman yung paa niya, tapos tinanong naman siya kung ano nangyari. Tapos check up naman. Kaso lang, hindi siya tinurukan ng doktor, guys. Sabi nga ng doktor, wala naman ngayong wala ka naman ngayong rabies, hindi naman doon namaga yung paa niya. Ang pagkakaalam ko, pag kinagat ka o nakalimot ka ng aso, or ng pusa, kailangan mong turukan. Siya hindi siya tinurukan, tiningnan lang yung paa niya. Kaya yun guys, dali-dali ko siyang pinapunta dito sa Legazpi para dito na lang siya magpaturok. Saka may sadya naman sila dito kung bakit sila nandito. Ayun lang, nainis lang ako dun sa nagtingin sa tatay ko kasi parang wala siyang alam. May bata dito, kinagat din siya ng aso. May dalang pakol, madulang so. Ito yung di sa alam. Inulog po ba? Makaraw, masaway-saway. Awa man ang bata na to. Malikot. Wow. Sinong gusto magpa-live po guys? Ayun o. Kompleto sila. Animal bite po. Date. Abogado. Sir. Sir, na ano ka po? Idot mo. Saan? Oo. Yan mismong lugar na yan? Kailan pa ini, sir? Ano na yan doon? Simana na. Pipila. Right? So, ido mo, sir. Dahil man ano sa idot, ma'am, dahil man nag-diferensya. Kundi, di ba nagpipila? Asan so ido? Kaysa itong ido? Sa kapitbahay. Sa Cavite po siya nakagat. Kapitbahay po kang ugang niya. Hindi. Dahil man naman, Explain ko po, ma'am, so case kang pasyente, ha? Sige po. Banyang case kang pasyente, tiga-apod na category 3. Kapag category 3, high risk case po, ma'am. Kapag high risk case, iyan arog kay tatay. Category 3 siya kasi inot ni inot, so ayam, wala pong bakuna, tas ido pa lang po. Ang ido po ang pinakadelikado sa gabus, ma'am, kasi nga ni ido pa lang siya. Ano naman, mamo ko naman na idot? Pala Iyo man giraray. Category 3 ka man giraray. Nata, dahil nag-heal ang lugad mo. Ang lugad na dahil nag-heal, saro lang po ang reason kaan. So, nakakagat sa iya is infected po kang rabies virus. Unhealed wound po iyan. Ano po? So, pag arog ka iyan, ma'am, na case niya, category 3, bako lang anti-rabies kaipuhan kang pasyente. Kaipuhan niya po, tulong klaseng bulong, inot si anti-tetanus toxoid na 200, sunod si anti-rabies vaccine na may 4 na session po siyang kaipuhan tapuson, 700 each per session po ini. Sunod si RIG or rabies immunoglobulin. I-inject ko ini dyan, ma'am, sa lugad niya mismo directly, and then nakadepende ang dosage kay ini sa kilo. Okay. Nakadepende po ang RIG sa dosage sa kilo, nakadepende din si presyo sa kilo. Every 25 kilo pababa, 2,000. Every 25 kilo nagtataas, nagadagdag din po. Base sa kilo ni patient na T67, ang RIG niya po is pumapatak na po sa 6,000. I-inject pa lang iyan. Bulong pa lang po iyan, ni-inject dyan sa lugad niya, ma'am, ha?
Bale, 6,000 plus 700 plus 200, 6,900. If in case di nyo man po kaya sa buong 6,000, pwede siyang installment. Kapag installment, kabanga kang 6,000 plus 700 plus 200, 3,900 mo niya na aldaw. Sa mga susunod na balik po, i-divide sa mga natatadang balance nyo po. Ano po, ma'am? Urgent ni ma'am ha, di hindi pwede pakaluyon kasi grabe na ang lugad ni patient sa taga Kamusursinda, nagpunta lang dito kasi may event bukas. Di man din siya pwede mag-installment sa muya ha, kung di man siya digdi sa ma-continue. So, balik kayo na kay kuhanan niya 6,900. If in case na di nyo man po ito kaya, pwede nyo ipagibo sa RIG as soon as possible po before mag-March 22 kung saan siya ma-follow up. Hanggang kailan ba siya digdi mo? Hanggang kailan kayo dito? Halimbawa, ito, natulukan ako yan. Duman sa camera, so pwede kong ipagpadagos yan. Yes po. Basta, pero dapat may... Saan ka sir sa Kamsur? Sa Tinambak, ma'am. Saan iyan? Tinambak. Sa ano po kang Naga? Ay, sa Naga. Iwa kaming branch sa Naga. Kasi sir. lang po, nasa siya, hindi man siya, mahalayo siya sa Naga. Nasa Yun lang. Tinambak. Kung igwang aranin na animal vet clinic duman, pwede duman i-continue. So, bali mo niyan, 6,900 po. Kasi Animal, tayo ano na nga ako naman, sabi niya, wala nga si rabies ngayon. Sabi niya, Iyo. warang rabies day nga, naghihilom ang lugad. Iyo po, di man siya tigtudukan. wala man po Tighiling nga si lang rabies, sa hindi man lugad ini- niya da. Sabi ko, wala, kung wala, di salamat, sabi ko. Kaya sabi ko, naguri kami ta. Day man naghihil ang lugad. Sisi Eh, naghihilim ano kaan sa iyang animal vet clinic. Yun man po naman sa animal vet clinic. Kaya naguri kami gabos na pag nakagat talaga kang ayam, kaya puhan talagang magpadtudok, miski warang rabies o for protection. Makakasuhan itong clinic dito in case ano nangyari Kaya sa iyo. makaanuhon kami Kasi kung di- maduman girare kami sa iyan mapatudok. Arog girare ka nang Di, ayano mas sa split muya. Hindi na kang duman. Di man siya split. Baka hindi trindo ng ano. Iyan mo mama. Ngayon tay, wala man ngayong rabies ngayon tay. Ang dara ko digdo. Ano? Ano lang siya? 2,500. Pwede nyo man yan siya mag-ihabol sa another clinic. Kung hanggang kailan ka ba ngunyan? Hanggang kailan ka ba digdi tatay? Yung mga kaya mga mga Tapuson mo ini hanggang April 19. Mag-i-installment sila. Makaka-installment ka. Hindi na lang muna kamulugod. Kasi so naghiling sa iyo mo. Ilingon mo ining istorya kong ito. So naghiling sa iyo mo. Sir, dahil man ito ano. Tapos may nag-istorya mo nga sa tugal ko na yan sa Tinambak. So, tagliliyog daw po. So, kabilang isla. Nakagat-gat ng ayam. Tapos, di mo sa nalalakay. Tapos, nagkadaan. Kaya, anuhan kami. Nagpahiling siya duwa. Yun nga kasi ang unhealed wound is a sign of infection po. Kaya nakakatakot. Tapos, nag-uuri nga ni kami yung lugad niya, nagpipila, tapos minadumi. Unless may diabetic ang pasyente. Mas malala kung diabetic ka tatay. Mas malala ang case mo diabetic ka. Pero hindi man yata siya diabetic ta. Mana pipila man ang lugad ko. Minsan habang hawak na lulugan mo na, pipila mo. Ano po may decision mo ma'am? Ano pa? Digdi na muna ka mo. Kapag duman, saan ka maano. Karayo pati ang naga sa buya, mga pirang oras, tulo. Yung makalangkaban mo kanya ka ito na yun. Maglipot. For installment ini ma'am, 3,900 lang siya. Maglipat-lipat ka na muna kay BM, doon sa Ano mga. lang ta kung kulang korta mo ano ko doon pabakal sa urig ko mo. Yun. Ba?
O, di naman ako Alam. mo. April 19. Hanggang April 19. Alam, lebih pa isang bulan. Isang bulan eksakto, sundin mo niya. 19 lang Hindi yan. mo talaga siya Wala. nata. Bawal siya mag-inom 5 weeks. O, bawal ka mag-inom 5 weeks para makahingalo ka muna. Dito talaga guys ako natawa kasi parang hindi niya kaya pigilin ang kanyang sarili. In 5 weeks, walang inom-inom. Pero guys, nung sumapit yung pamamanhikan day, hindi siya uminom, himala. Natuwa ako doon. Pero ang layo-layo niya doon sa table. Sabi niya, baka daw makalimot siya. At bigla niya madampot yung baso, nakainom na siya. At yun nga guys, pinili namin ang installment kasi mas makakamura kami. Tapos that time, ang pera ko kulang, ang dala-dala kong pera. Kaya yun, umuwi muna ako dito sa bahay para makakuha ko ng another cash. Talaga, dala-dala ko. And good thing is, malapit lang yung Animal Bite Center sa bahay namin. I-prepare ko na Kumusta naman po? Sana naman naintindihan niyo yung pinagsasabi namin. Ano po, ma'am? May 500 lang sa inyo. Iyo. Ayun na lang. Duhunta lang ini. Ayun na po, para makahingalo man siya sa pag-inom-inom. Pag napuring ka, maglipat ka na lang kila Bem. 3,000 ano po? 900. Ay, kulang man giraray. Subli muna ako yung 1, 2, 3. 900. Subli muna ako yung mark. Guys, uwi na kami. Umuwi ako sa bahay kasi nagkuha ako ng kulang yung dala-dala ko eh. Ngayon, uwi na kami, tapos na yung injection. So, bawal siyang uminom ng 5 weeks, saka kumain ng chicken, saka egg. So, ayan nga guys, pauwi na kami. At hindi ko na nga sila naabutan sa loob. Pag updating ko galing bahay is, nasa labas na sila, hinihintay na nila ako. So, ayun guys, gano'n lang po kadali. Paglabas namin, pilay siya. Guys, dun mismo sa sugat, itinurok yung injection. Sabi daw niya, sobrang sakit daw nung tinurukan siya. Ayun nga po, paglabas namin, yung sinakyan ko kanina, yun din po ang sinakyan namin pauwi. Kasi parang hinintay na kami ni Kuya. Alam niya sigurong pauwi na kami. Kaya yan, hindi kami natagalan dito sa labas. Nakauwi agad kami. May pagbili man yung nagluwas na. Hi guys, andito kami ngayon sa St. Jude. Follow-up check-up ng tatay ko. Dito sa Anti-Rabies Clinic. Last time pumunta kami dito. Kaya nag-aantay kami na may lumabas. At ayan nga po, nandito ulit kami sa Animal Bite Center for follow-up check-up guys. At alam nyo ba, parang lutang na lutang ako ng araw na yon. Dahil mali-mali ang sagot ko sa sa nurse. Follow-up check-up is 26. In advance sila ng 25 kasi kailangan na nilang umuwi. Kasi sasabay sila sa service papuntang Kamsur. Din kasi pong magbabakasyon yung tita ko sa Kamsur kaya sumabay na sila. At yun nga, pumayag naman yung yung magtuturok na i-advance ng 1 day.
At ayan nga, finally, nasa loob na kami. At yan, relax naman si Father. Hindi man siya takot. Hindi man siya takot sa turok. Pero talaga last time, pagpunta namin talaga dyan, is parang kinakabahan siya. Parang nervous siya. Pero ngayon, okay na siya. Relax na yung katawan niya. Thank you. Edna po. Edna. Yan na sa'yo mo. So, ano mo pa? Card mo? Ah. Wait, hawak mo nga ito. Okay. Ha? Hawakan mo. Ito? I mean, hawakan mo yung phone ko. Ito lang. Sige. Naka-ano na kami, naka-first dose. Babalik kami ng 25. 26 sana kasi lang may emergency kami gagawin. 25 na lang. Hawakan mo ito. Nilalagay ko yung wallet ko. At yung last follow-up check-up guys is April 19. Babalik sila dito. Bago mag-19. Yun na yung pinakahuling turok. So, yun lang po guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. Thanks for watching.